Sa children's ward ng isang ospital sa Antipolo, Rizal, panay ang kamot ng batang ito sa kanyang lalamunan. Para bang may pinipilit siyang iluwa. Para raw kasing may gustong kumawala sa kanyang katawan. Maya-maya pa, siya'y umubo. Hanggang sa parang may spaghetti na nahulog mula sa kanyang bibig. Pero ang parang spaghetti biglang gumalaw. Ang isinuka ng bata pasintabi po sa mga kumakain, isa pala, bulate. Meron pa? Meron pa? At hindi ito isang beses lang nangyari. Sa videong ito, kita ang sunod-sunod na paglabas ng mga bulate sa bibig ng bata. Ang isang ito, kinailangan pang hilahin para lang makuha. Ano? Okay na? Pero ang mas nakagugulat dito, suma total ang isinuka at idinumi ng bata. Umabot ng 86 ata. Bakit para namang pinamahayan ng mga bulate ang katawan ng bata? Saan ang mga ito nanggaling? May bata sa Rizal, nagsuka hindi lang ng isa o dalawang bulate, kundi 80 mga magulang. Paano ba ito maiiwasan? Ang bata, itago natin sa pangalang Aris. 4 na taong gulang at panganay ni na Vince at May. Hindi rin nila mga tunay na pangalan. Ayan po yung bulating lumabas sa kanya. Parang nasinan. Nakamatay naman po sila after mga 3 minutes. Lumaki naman daw si Aris na malusog. Pero nitong Disyembre, may napansin silang pagbabago sa kanya. Nangangayayat na nga siya, parang tamlay-tamlay na nga niya. Malaki sabay ang tigas pag ginaganon ang tigas niya. Hanggang nitong Enero, habang binabantayan daw si Aris ng kanyang lola. Dito po siya sumuka. Pagkasuka niya, may kasama ng bulate. Bago siya isugod doon sa may ospital. Umiyak lang siya. Masakit daw po yung sa lalamunan niya at sa tiyan niya. Meron na naman? Ayaw mo nang ubusin? Tama na? Pag susubukan pa lang siya, parang may bumabara na sa may lalamunan niya. Ayun na nga po yung bulate. Hanggang ang mga tila bumara ng bulate sa kanyang lalamunan, isinuka na nga niya. Wiwi ka? Si May na namamasukan noon na kasambahay sa Cavite nanlumo sa nangyari sa kanyang panganay. Nakakapangina po sobra pero wala naman po akong masyadong magawa kasi nasa malayo po talaga ako eh. Nakakaawa lang po kasi ang payat niya talaga. Nung binigyan na po siya ng pampapurga, doon na po niya nadudumi yung mga bulate. Ayon sa mga doktor na sumuri kay Aris, meron itong tinatawag na erratic parasitism. Parang nagwawala rin yung mga bulate. Naghahanap sila ng way para makalabas. Kapag ito ay nag-migrate sa ibang parte ng katawan, sa bibig, sa tenga, lahat po ng butas, or may mga cases din, depende sa type ng worm, pwede rin pumunta sa lungs and sa brain. Siyempre po, delikado yun. Ang mga bulate, tinawag na ascaris, uri ng STH o soil-transmitted helminth. Ibig sabihin, nakukuha sa lupa kapag susukatin. Isang dangkal ang haba ng mga bulate. Kulay puti na may pagkarosas o pink. Paano nakarating ang mga itlog na nasa lupa? Ito ay nanggagaling sa open defecation o sa pagdumi sa hindi palikuran. Most vulnerable dito mga bata. Naabutan po namin siya, nagangat-ngat siya ng kamay niya. Minsan po siguro kakalaro niya rin po sa labas. Wala rin daw maayos na supply ng tubig sa kanilang dating tirahan. Sa pinakahuling datos mula sa isang collaborative research na inilabas ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines Journal noong 2022, 28.4% ng mga school-age children merong soil-transmitted helminth o bulate. Halos 3 sa kada 10 batang Pilipino. Nagiging sanhi ng malnutrition. 3 P. PPP. Payat, pandak, poor school performance. Malaki
Malaking bagay raw para maiwasan sana ang pagkakaroon ng erratic parasitism ang regular na pagpupurga sa mga bata. Pero inamin ni May, isang beses pa lang daw napurga at napabakunahan si Aris. Natakot rin po kami dahil nga dun sa kumakalat na mga balita dati sa mga iniinom na purga. May nasusuka, di kinakaya, maabot nga sa hanggang sa mamatay. Ang gamot na ginamit natin sa pagpapurga ay matagal na natin ginagamit at talaga namang safe at effective. Bihirang-bihira lang po ang nagkakaroon ng tinatawag na side effects after deworming. So ito naman ay mga very mild lang, kasama na dyan yung pananakit ng tiyan, minsan nahihilo. May mga batang nagkaroon ng mga skin rashes. Nagkukulang lang minsan sa kaalaman. Hindi kinakatakutan ang pagpurga. Mas nakakatakot ang hindi nagpapapurga. Ilang buwan mula nung na-discharge sa ospital, bumalik na ang sigla ni Aris. Ang payo ng doktor, kailangan niyang ma-check up ulit 6 na buwan matapos siyang ma-discharge. Kaya minabuti ng aming programa na dalhin si Aris sa isang pediatrician para sa kanyang follow-up check-up. Ngayon, 14 kilos naman na-achieve naman na natin yung weight for height na ideal body weight niya. Hindi naman na maputla, tsaka yung tiyan niya hindi naman malaki or distended. Para masiguradong tuloy-tuloy ang pagbuti ng kanyang kondisyon, nagpaabot din ng tulong ang LGU. Meron pong binigay ang City Health Office at saka ang Annex 2, mga vitamins. Nagbigay rin ang aming programa ng tulong pinansyal para sa kanya. Malaking bagay na rin po sa amin na makita namin okay naman po yung kalagayan niya. Panatilihin natin ang kalinisan sa ating paligid, sa bahay at sa labas. Hand washing is the most important tool talaga. Ika nga, it takes a village to raise a child. Bagamat tungkulin ng mga magulang na bantayan ang kalusugan ng kanilang mga anak, katuwang din nila ang buong komunidad. Napaka-basic ng malinis na tubig. Pero kahit dito, kapos ang marami nating mga kababayan. Kailangan din ng tamang impormasyon at serbisyong medikal. Yan ang pinakamabisang panlaban sa mga nakakasukang bulate. Ganun pa? Ganun pa?